Magandang gabi. Ako si Sino. Sa channel na ito, ibabahagi ko sa inyo ang tunay na takot mula sa sinaunang Japan at ang kadiliman ng mga urban legends. Maligayang pagdating sa mundo ng Japanese horror. Sa mundong ito, may mga kahon na hindi dapat hinahawakan. Kung makakita ka ng lumang kahoy na kahon sa bodega niyo na mukhang puzzle, huwag na huwag mong bubuksan, umalis ka agad sa lugar na iyon. Dahil baka iyon na ang pinakadelikadong sumpa sa Japan, ang Kotoribako. Ang kwentong ito ay sumikat sa Japanese Internet Forum na Ni Channel. May 3 tauhan sa kwento, pero gagamit ako ng ibang pangalan para mas madaling maintindihan. Isang araw, nag-inuman si Akira at ang kaibigan niyang si Makoto sa bahay. Hinihintay na lang nila ang isa pa nilang kaibigan na si Sae. Si Makoto ay anak ng pari sa shrine, kaya may alam siya tungkol sa mga sinaunang sumpa at ritual. Habang naghihintay sila, tumawag si Sae. Sorry, late ako. May nakita kasi akong kakaibang kahon habang naglilinis ng bodega. Mukhang exciting kaya dadalhin ko dyan. Malapit na ako. Binaba ni Sae ang telepono. Makalipas ang 10 minuto, dumating siya. May hawak siyang kahoy na kahon, mga 20 centimetros ang laki, na may disenyong parang puzzle, mosaic. Nang makita ito ni Makoto, bigla siyang nataranta at tinawagan ang tatay niya. Tay, delikado. Kotoribako to. Sigurado ako. Malamang Shippo. Level 7 ito. Anong gagawin ko? Hindi ko kaya to. Ibang-iba ang itsura ni Makoto. Sobra siyang natatakot. Paminsan-minsan, tinitignan niya ang kahon at nanginginig habang hawak ang ulo niya. Nanginginig si Makoto, pero pinilit niyang kumalma at tinawagan ulit ang tatay niya. Susubukan kong gawan ng paraan. Pero kapag nabigo ako, ikaw na ang bahalang mag-alis ng sumpa. Kakayanin ko. Binaba ni Makoto ang telepono at humarap sa kanila. Sae, napakalaking gulo ng dinala mo. Aayusin ko to ngayon, kaya magtiwala ka sa akin. Sa tono ni Makoto, alam nilang hindi siya nagbibiro. Tumango ang dalawa at sinabing, "Sige, sabihin mo lang kung anong gagawin." Akira, kurutin mo ang hita ko ng buong lakas para hindi ako mawala ng malay. Nagulat si Akira, pero sinunod niya ito at kinurot ng mariin ang hita ni Makoto. Nasaktan si Makoto, pero kasabay nito, kinagat niya ng malakas ang sarili niyang hinlalaki hanggang sa masugatan ito. Dumugo ang daliri niya. Okay, Sai, buksan mo ang bibig mo. Dilaan mo ang daliri ko. Idinikit ni Makoto ang dumudugong daliri sa bibig ni Sae. Nagulat si Sae, pero nakita niya ang seryosong mata ni Makoto na nagsasabing, "Para ito sa kaligtasan mo." Kaya sinunod niya ito. Pumasok ang dugo ni Makoto sa bibig ni Sae. Habang nasa loob ng bibig ang daliri, nagsimulang magdasal si Makoto ng orasyon. Harae tamae, kiyome tamae. Habang nagdadasal, biglang nahirapan huminga si Sae at may isinukang itim na likido sa sahig. Nakahinga ng maluwag si Makoto nang makita ito. Bigyan mo ako ng tuwalya, tapos itali mo ng mahigpit ang kamay ko sa kahong ito.
Kumuha ng tuwalya si Akira at itinali ang kamay ni Makoto sa kahon. Okay, ihatid mo ako sa bahay gamit ang kotse. Pagkatapos, ihatid mo rin si Sai. Isinakay sila ni Akira sa kotse at inihatid. Sa loob ng sasakyan, patuloy na bumubulong ng orasyon si Makoto. Tinawagan ni Akira si Makoto kinabukasan, pero hindi ito sumasagot. Makalipas ang 1 linggo, tumawag si Makoto. Pupunta ako sa bahay ni Sai. Pumunta ka rin. Pagdating nila sa bahay ni Sai, naroon din ng mga magulang niya. Mukhang okay na si Makoto, pero seryoso ang mukha niya. Yung kahon na iyon ay kotoribako. Hindi nyo alam kung ano yon, kaya ipapaliwanag ko. At nagsimulang magkwento si Makoto. Ilang dekada na ang nakalilipas. Maraming mahihirap na magsasaka sa lugar na ito. Lagi silang inaapi ng mga mayayamang pamilya. Isang araw, may dumating na estranghero. Sabi niya, "Kung tutulungan niyo ako, tuturuan ko kayo gumawa ng espesyal na sandata para makaganti sa mga mayayaman." Dahil gustong gumanti ng mga taga-baryo, sinunod nila ang lalaki. Itinuro niya ang paggawa ng kotoribako. Ito ay ang paglalagay ng parte ng katawan ng mga naging biktima sa loob ng espesyal na kahon. Depende sa dami ng biktima sa loob, lumalakas ang sumpa. Ipo kapag isa, niho kapag 2. Ang pinakamalakas ay shipo na gawa sa 7 biktima. Kapag iniregalo ang kahon sa mayamang pamilya, darating sa kanila ang matinding kamalasan at trahedya. Sinubukan ito ng mga taga-baryo at lahat ng miyembro ng mayamang pamilya ay nagkasakit at naaksidante. Nakaganti sila. Pero kinalaunan, pati ang mga taga-baryo na nagtatago ng kahon ay nadamay sa sumpa. Natakot ang mga taga-baryo at dinala ang kahon sa shrine para ipatapon. Pero masyadong malakas ang sumpa ng ropo at shipo, kaya sinabi ng pari, "Simula ngayon, itago nyo ito sa bodega at ipasa sa ibang pamilya tuwing 5 taon. Huwag ninyong hahawakan. Ulit-ulitin nyo ito hanggang sa humina ang sumpa, saka nyong dalhin sa akin." Tinignan ni Makoto ang bawat isa at sinabi, Ang lolo ko, ang paring iyon. Sinunod ng mga tao ang utos at dinadala nila ang kahon sa shrine kapag mahina na ang sumpa. Matagal nang walang nagdadala ng kahon, kaya akala namin wala na. Pero nang tignan namin ni tatay ang records ng lolo ko, nalaman namin may natitira pa pala. Ayon sa records, ang natitirang shipo ay dapat nasa ibang bahay, hindi kay Sae. Siguro natakot sila sa sumpa, kaya tumanggi silang tanggapin ito at naiwan na lang ito ng tuluyan sa bodega ni Sae. Pero naayos na namin ng tatay ko, kaya ligtas na kayo. Pero kung makakita kayo ulit ng kotoribako, tawagan niyo ako agad. Pagkasabi nun, umalis na si Makoto. Kamusta ang kwento ng kotoribako? Maraming sinumpang bagay sa mundo, pero halos wala nang nakakaalam kung paano ito gamitin o itapon ng tama.
Kaya kung biglang lumitaw sa harap natin ang isang sinumpang kahon, baka hindi natin ito mapansin. Kung may mangyaring masama sa paligid mo, malalaman mo kaya na dahil iyon sa isang bagay na napulot mo? At mahahanap mo ba ang tamang paraan para sirain ito? Comment down below kung may alam kayong ganitong kwento. Ako si Sino. Magkita tayong muli sa susunod na kadiliman.